Sana malaking pangalan ibubunyag ng witness ni Senator Ping Lacson sa susunod na hearing. At ito, Senator Ping Lacson manghihingi na ng tulong dito kay Senator Marcoleta. Tapos ngayon, kailangan nyo ngayon si Senator Marcoleta. Ngayon, kailangan na nila ngayon si Senator Marcoleta. Oo, kasi mukhang ano eh. At ito rin po pala, no, hindi ko pala nasabi. Senator Ping Lacson may mensahe dito kay former Speaker Martin Romualdez. Ano nga ba itong mensahe na to? Yan yung mga pag-uusapan ho natin dito ngayon sa bidyong ito. Siyempre, bago doon, magtawanan muna tayo dahil may nakakatawa akong nakitang post. Katulad doon ito. Bukod sa mukha niyang nakakatawa at malamarkos ang pagiging tabingi ng kanyang panga, sabi dito ni Kong Pulong Duterte, nagsalita ka tungkol sa korupsyon na para bang hindi mo ito nakikita ng malapitan. Napatingin ka na ba sa paligid ng kamera? Balbayot. Balbayot ang puti. Tiraulo ka siya. Tiraulo ka, Congressman Pulong Balbayot. may ano tayo may bagong tawag tayo dito kala Ortega, kay Percy Paloma. Oo, tsaka kay Raul Manuel may bago tayo, tsaka kay Vice Ganda. Oo, Balbayot na. Ay nako. O baka ang salamin mo ay nakatutok lang sa mga gawa-gawang kasalanan ng mga kalaban mo sa politika. Puta na, basag agad, no? Balbayot. Tiraulo ka, Congressman Pulong. Masyado mo naman dinianan, no? Kawawa naman tuloy si Kawawa naman tuloy si Balbayot. Balbayot. Ang ganda nun, ubo. So, dito naman tayo sa babang litrato. Ito ba yun? Yan, dito kay Senator Erwin Tulfo. Pare-parehong tao rin po ang isang disbarment lawyer ang paulit-ulit na nag-file ng disqualification case laban sa akin noong panahon ng kampanya. Ano man pwede komento natin dito? Ayan mo na nga yan. Hindi yan big deal. Dito tayo. Eto, tangina, tawa ko ng tawa din dito eh. Sabi ni sabi ni Second Lady Claire Castro. Masabit. Sabi ni Second Lady Claire Castro, tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Putangina. Ito naman yung sagot ni Kiko Barsaga. Paano namin iangat kung si President Marcos mismo ang nagpapabagsak ng ekonomiya? Naku po. Basag ang panga. Basag ang panga na tabingi. Hindi, totoo naman. May punto to. Kasi unang-una, kaya nga ang Pilipinas nag-aahalal ng presidente. Trabaho niya yan. Iangat ang ekonomiya, ayusin ng Pilipinas. Kasi siya nga ang leader, no, ng bansa, ng isang bansa. Ngayon, pag hindi niya pala kayang gawin yun, edi bumaba siya sa pwesto, napakadali. Tsaka kagaya na sinasabi ni Kiko Barsaga, siya naman ang nagpapahamak or siya ang dahilan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Totoo naman pala yun eh. Samantalang dito, sabi ni PBBM dinikdik China sa Asian Summit. Balita ko nagsumbong daw to doon sa ibang mga presidente na inaapi daw tayo ng China. Tanginang yan. Itong presidente natin,
Kung hindi walang alam, kung hindi manise, ngayon magsusumbong. Tangina. Ay, man. Ewan ko sa'yo, Marcos. Ang ano, ang hirap mong maging ano, ang hirap mong maging tropa. Oo, hindi namin alam kung asan ng utak mo. So eto na po, Sen Lacson hihingi ng tulong kay Senator Marcoleta. Panoorin po natin. Singin action si Orly Gutesa. Baka may balita ka sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses. At katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila. Pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Ngayon, ang subpina na ipapadala namin sa kanya, ay i-course namin through the office of Senator Marcoleta. And or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman ang nag-present, lalo si Senator Marcoleta. Kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Binababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganong kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta. I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali, mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya pinatawag. Pero nung dumating siya, nag-iisa siya? Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What? Kasi sabi ni Senator Marcoleta, hindi rin daw niya alam kung nasan Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa serbisyo ng mga Marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi sa makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinalsify niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. No, wala naman nagsasabi na ba't may sinabi bang hindi ba valid yun? Valid pa rin yun, nag-oath siya dun eh. Tsaka ito, bakit bakit kailangan ipangalandakan ang lokasyon ni Orly Gutesa? Bakit nakatuon tayo doon kung nasaan si Orly Gutesa? Bakit hindi tayo nakatuon doon sa mga sinabi ni Orly Gutesa? Dapat yun ang pagpukusan natin, yung mga sinabi ni Orly Gutesa na pinagdala siya ng pera, na bulto-bultong pera ni Martin Romualdez. Yun dapat anak ng teteng ang inaano nyo. Tsaka ito hindi po dapat ma-expose ang location ng isang witness. Hindi dapat kasi sabi nga, 'di ba? Pwedeng may mangyaring masama dito sa taong to. So siguro kung ipapatawag ulit si Orly Gutesa sa Senate hearing, siguro hayaan na lang natin siyang magkusa na pumunta, no? Hindi yung parang ang hirap kasi ngayon, maya't maya yung pa-interview nyo. So kakalat ng kakalat kung nasan yung location ng tao. Hindi naman biro si Martin Romualdez
na tinuro niya na maraming na pinapabitbit siya ng pera. Oh. Hindi naman biro yun. Hindi biro yung taong yun. Anytime, pwede kang papatay nun. Sa yaman nun, magbayad lang ng 1 billion yun. Trillion ng nanakaw nun. Diba? Kahit kaming mga banateros, anytime, pwede kami padali nun eh. Hindi, real talk lang. Hindi na dapat malaman pa ng taong bayan kung nasan si Orly Gutesa bilang sa kapakanan niya sa kaligtasan niya. Siguro yun, mas maganda yun, makipag-coordinate kayo kay Senator Marcoleta na baka pwede padaluhin natin ulit si Orly Gutesa. May mga katanungan pa tayong pwedeng itanong sa kanya. Yun siguro maganda. Pero yung parang ipagpipilitan nyo na makita at malaman kung nasa ng location niya, masama ho yun. Una-una, wala na kaming tiwala sa inyo ni Senator Soto. Mahirap na. Pasensya na sa katagang yan, pero yan ang totoo. Na wala nang tiwala sa inyo. Yes, sir. What prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya eh. Baka kakilala ko yung kasama niyang pumasok, matanong. Kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya nang pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi siya sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakaling makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? I don't know. Hindi kami nag-uusap dalawa eh. Sir, anyway, Pero yun ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw niya alam. As a senator, due diligence nyo ba yung background niya? Parang colorful yung background niya. Naging security siya daw, allegedly, ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte, etc. Parang marami siyang pinagtrabahuhan. Yung ba ay na-check na? Yes. Nagsagawa ko ng RCBI, record check saka background investigation. At alam mo, surprisingly, pardon the word, pero ako mismo, nakita ko at sa pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, maganda yung kanyang service record. No? Masipag at saka efficient at saka diligent sa kanyang trabaho noong siya nasa Philippine Marines pa. So yun ang napag-alaman ko sa kanyang service record. Yung kanyang service reputation sa Philippine Marines, maganda. Sir, nabanggit nyo yung Manila RTC Executive Judge maaaring magsampa ng reklamo against Gutesa and those who presented this affidavit. Kasama ba doon o masasabit ba doon for example, si former Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta? Or Anak ng teteng no? Mukhang mauunahan pang masampahan ng kaso si Gutesa kaysa kay Romualdez. Wala talagang kwenta batas natin dito sa Pilipinas. Ikaw na nga nagsiwalat sa isang makapangyarihan, malaking tao, 'di ba? Na kilalang makapangyarihan na tao. Parang ikaw pa nagmumukhang masama. Anak ng timang naman. 'Di ba? Kasi ulitin ko ano bang mapapala ni Orly Gutesa kung ituro niya si Martin Romualdez? Yayaman ba siya? Magiging bilyonaryo ba siya? Magiging presidente ba siya ng Pilipinas? Di ba hindi? Wala siyang mapapala dyan. Diyan sa pagiging witness niya, wala siyang mapapala na kung ano man yung nasa isip ng mga basher ni Orly Gutesa. Ang mapapala niya rito is nagsabi siya ng katotohanan. Ngayon, bakit ang nangyayari ngayon parang naging na dapat si Martin Romualdez ang kamuhian, ang palabasin natin na isang hindi kaaya-ayang Pilipino sa bansang Pilipinas dahil ito ay kawatan. Bakit parang napupunta yung sisi kay Orly Gutesa? 'Di ba? Ba't ganun?
Kaya sabi ko sa inyo, wala siyang mapapala dito. Hindi siya yayaman dito. At malamang hindi rin niyang binayaran. Hindi naman katulad ni Senator Marcoleta si Risa Ontiveros na nagbabayad ng milyon para lang makakuha ng witness. O, diba? O, bandang uli, bumaliktad. Tsaka itong tao na to, mga ganito, may prinsipyo to. Tsaka buo ang loob. Kaya talagang masasabi mo nagsasalita siya ng totoo. Ngayon, ang masaklap lang na mga nangyayari, parang lumalabas na parang naging masama pa yung pagmamagandang loob ni Orly Gutesa na mag-witness laban kay Martin Romualdez. Yun yung nakikita ko, pangit naman ng ganyang sistema. Or they're not included in that consideration? Hindi siya ang magsasampa ng reklamo. Nire-recommenda niya sa prosecutor's office o sabihin natin sa DOJ na magsagawa ng preliminary investigation dahil pwede maging liable sa falsification si Sergeant Gutesa and others responsible for presenting his affidavit. Ang question dito, bukod kay Gutesa, yung affidavit mismo. Yes, sir. Pero I think medyo sa tingin ko kasi layman, medyo stretch yun kasi wala naman personal knowledge yung nagpresenta sa kanya. In this case, si Senator Marcoleta o si Mike Defensor Man na hindi talaga properly o hindi notarized ng proper notary public yung salaysay ni Gutesa. Okay. Tinanong nga siya ng pagdinig na ikaw ba mismo nagpanotaryo? Ang sagot ni Gutesa, opo. Ako mismo nagpanotaryo na purportedly kay Atty. Spera. Na agad-agad naman tinanggi ni Atty. Spera. Kaya nga nagdigay daan doon sa executive judge na magsagawa ng investigasyon. Kasi nakita niya merong violation. Kasi may exclusive jurisdiction ang executive judge na maski anong syudad o bayan man o kung saan man na magsagawa ng investigasyon patungkol sa mga violations ng notarized document. So you were able to confirm that maganda yung record niya when he was still a Marine, but is it correct to say that at this point we have not proven without a doubt that naging security consultant nga siya ni Congressman Zaldico And others. Correct? As per his sinumpang salasay, yes, sinabi niya. Hindi, pero outside of the statement, affidavit ni Gutesa, wala pa pong ibang evidence. We have not proven at this point without a doubt that he served Zaldico at that time, that he said he did. Walang corroborative na statement o document na nagsasabing siya nga ay nagsilbing security detail ni Zaldico at kung sino pa man. Okay, no? So, yun nga, no? Pilit talaga nilang hinahanap ngayon tawag dito, si Orly Gutesa. Dito naman tayo sa pahayag ni Lacson. Hinimok si Romualdez na kusang pumunta sa Senate hearing. Ba? Maganda to. Sige, panoorin natin. Mensahe ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay late Representative Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kung walang tinatago, humarap sa pagdinig ng voluntaryo at sa kanyang inaasahang comeback sa Blue Ribbon Committee. Di lang flood control scandal ang kanyang sisilipin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Inuudyok na si former House Speaker Martin Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Billionario News Channel. Wait lang. May napansin kasi ako saan yan? Ito na, sabi niya. Saan yan? Ito. Inuudyok na si former House Speaker Martin... Mga kapwa ko buhaya, kamusta kayo diyan? Sabi niya, meron ulit kayong tigano, 150 million sa darating na impeachment. Ang ina no? Pil na pil niya no? Kupal.
Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel, kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage. May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 14 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Zaldico. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may daladala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook do sa house under construction, mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya na hindi na walang dumating doon ng mga sasakyan. Hindi pa raw sila nagkakausap ni Romualdez at humihingi na rin siya ng tulong kay Senate President Tito Soto para makipag-ugnayan sa dating House Speaker. Nangyari na rin ito nung sila Wow. Parang pinapamukha mo sa amin, Senator Ping Lacson, na may malapit na pagsasama etong si Tito Soto at Martin Romualdez. Parang pinamumukha mo sa amin na gano'n, ha? Oo. So, ibig sabihin, dadaan ka muna kay Tito Soto para makausap mo si Martin Romualdez. So, ibig sabihin, talagang si Tito Soto ang mas malapit kay Martin Romualdez. Ganun ba yun? Ganun na tayo ibig sabihin, eh. Lacson pa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nang madawit ang pangalan ni nooy Representative Ching Veloso sa illegal drug trade sa panahon ng Duterte administration. Doon, nabigyan ng pagkakataon si Veloso makapagsalita. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Romualdez. Sa ngayon, wala pa siyang sagot sa amin. Pagdating kay Ko, hindi pa raw alam ni Lacson kung nasan siya, pero lumalakas na ang panawagang i-cancel ang kanyang passport. Wala pang jurisdiction ng korte tungkol dito, pero may legal opinion na pwedeng maghain ng petisyon para sa kanyang passport cancel. Tangina, bakit wala? Yan yung ginawa kay Tebes tsaka kay Alice Goo. Bakit yun ang bilis? Bakit etong kay Zaldico ang tagal? Tanginang yan. Wala pa daw jurisdiction. Pero bakit nagagawa nila noon na mapauwi at makuha doon yung mga katulad na nga yan ni Tebes, ni Mayor Bambang si Alice Goo. 'Di ba? Tanginang yan, ginagawa nyo na naman kaming tangay. Halimbawa, DPWH or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancel yung kanyang passport. O yan naman pala, ba tayo gawin nila dison yan? Ng DOJ, ba tayo gawin ng DOJ at ng DPWH? Mag-request lang pala kayo daw, sabi ni Lacson. Bilang pangunang hakbang. Sakaling hindi pa rin sumipot si Ko sa mga susunod na Blue Ribbon hearing, pwede siyang makontempt at tuluyang hainan ng arrest warrant. Pagpapaliwanagin din ni Lacson Tanginang yan. Tapos ngayon, si Orly Gutesa kakasuhan na. Si Zaldico at Martin Romualdez pinag-iisipan pa kung kailan kakasuhan. Tip na yun. Tarantaduhan. Tungkol sa credibility niya bilang witness. Lalo na't natuklasan ng Manila RTC na hindi umano real signature ng isang notary lawyer ang nasa salaysay niya. Si Guteza ay pinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa hearing na ipinakilala umano ni dating Representative Mike Defensor. Sa ngayon, suportado raw ng Senate Majority ang pagbabalik niya bilang Blue Ribbon Chair matapos mag-resign earlier this month. Una nang sinabi ni Soto na hindi lang flood control ang tututukan ng Blue Ribbon, kundi pati ibang infra projects sa iba't ibang mga ahensya. Pabor si Lacson na tapyasan ang budget ng DPWH para sa 2026 dahil malinaw din daw sa mismong testimonies ng dating DPWH officials na ino-overprice talaga nila ang mga proyekto. Dapat talaga tingnan mabuti at yung standard
na presyo ang dapat pagbatayan, hindi yung kung ano yung dinikta ng mga district engineer o regional director ng DPWH. Pagdating naman sa ginawang pagsalaula umano sa national budget, balak din itakol ni Lacson sa Blue Ribbon ang technical malversation na ginawa umano ni Henry Alcantara. Ito ang pagpapalit ng line item sa national budget at nadawit doon si Senator Joel Villanueva. Humiling daw noon si Villanueva ng multipurpose building pero napalitan ng 600 million peso worth of flood control nang hindi alam ng TESDAMAN. Una na ring pinabulaanan ni Villanueva ang mga akusasyon. Sa November 14, magpapahiring si Lacson sa oras na ma-formalize na ang kanyang election ulit bilang Blue Ribbon Chair. Hinihiling ni Lacson ang mas smooth na budget deliberations para sa 2026. Masakit man daw ang mga natuklasan sa budget, naging daan naman ito para magbusisi ang publiko at mag-imbestiga sa mga kawani ng gobyerno. Okay. Oh, so yan na nga. So ngayon, eto, dito na tayo. Sino ba tong magkakaroon tayo ng hula-hula? Kasi ito yan. Oh. Sabi kasi dito, may mga malalaking pangalan idadawit ng testigo ni Lacson sa flood control problem or scandal or scam. So sino kaya itong mga to? Letter A, BP Sara Duterte. Letter B, Lisa Araneta Marcos. Letter C, sino? Amy Marcos. Letter C. Letter D, none of the above. Abangan natin to ha. Pero may video dyan. Papakita ko sa inyo yung video niyan ha. May video tayo dyan. Ito video. Ay, saan na? Ito ba yun? Ito ba yun? Tingnan nga natin. Kung ito yung video na yun. Oo. Ito. Malaking pangalan ha. Bagong malaking pangalan ibubunyag ng witness ni Senator Lacson. So panoorin natin. Balikan ko yung witness niyo for the next Blue Ribbon Committee hearing. Of course, I understand na ayun yung pa pong mag-commit until the person is in front of you. But you also said he or she will implicate more people. Malawak pa yung investigation. Can you give us an idea of how much wider this could become? Medyo malawak-lawak. Mga hindi lumalabas sa mga naunang hearing, may lalabas na mga bagong pangalan at saka medyo malaking pangalan. Naku. I mean, Hindi kaya si Senator Alan Peter Cayetano dahil alam naman natin na nabubuko sila eh. Na medyo nasasampal sila ng katotohanan ni Senator Alan Peter Cayetano. Malabo naman yan. Di rin natin alam, malay mo si Lisa Araneta Marcos or si Amy Marcos. Abangan natin to. higher than House Speaker and Senate President, sir? Regina, let's leave it at that. Ano? Kasi pag nasa harap na namin yun, marinig naman natin lahat yun eh. We only have to wait until November 14. Okay. Marinig natin yan. Kung sakaling haharap siya doon. Yeah, but yun na nga eh. Pero Because, all indication, ang all indications naman, it's a go eh. okay, it's a go at this point. Sir, ilang syllables? Joke lang yun. But so marami pang names. Are we talking lawmakers? Are we talking contractors? Are we talking businessmen? Or lahat? Mas magandang hintayin na lang natin kasi baka mausog. Okay. Mausog. Okay. Baka mausap. So yan no. Sino kaya yan yung tinutukoy ni ni Senator Ping Lacson? Pero pustahan tayo. Kasi marami naman eh. Mga. Kasi nandito sa picture, mga eh. Oh. Pag nagsalita ka kasi ng mga, marami yan. Hindi lang yung isa, hindi lang yung dalawa. No? So mga. So ibig sabihin marami. So sino-sino kaya etong mga ituturo ng witness na to? Medyo alam naman natin na ngayon pa lang ay naamoy na ho natin ng amoy ni Senator Ping Lacson. Pero sige, mag-ano pa rin tayo,
ano man tawag dito, aasa pa rin tayo na hindi nga fake ito at hindi rin to didepende na naman para i-divert ang issue sa mga Duterte. Sana nga, no? Mahirap kasi dito, biglang nagkaroon na ng witness itong si Lacson at biglang ituro. Kasi may mga bali-balita kasi talaga eh. Etong si Saldico nga daw, uuwi ng Pilipinas at ituturo ang mga Duterte na sangkot sa flood control issue. Ngayon, medyo na hindi pa sila masyadong sure kasi nga, unang-una, hindi naman si VP Sara Duterte ang pumipirma at hindi naman din siya pumirma ng about dyan sa flood control budget na yan. Ngayon, ganun nang gustong mangyari kasi. Ayun yung mga bali-balita na haharap si Saldico, pero ang ituturo ni Saldico na ini-expect natin ay dapat si Martin Romualdez at si Marcos Jr. dahil sila naman yung humahawak ng budget eh. Pero ang mangyayari, si VP Sara daw ang ituturo at si Pulong Duterte. So ibig sabihin parang at ngayon, 'di ba? Ngayon yung issue kay kay Senator Bongo, si Escudero Villanueva. No, so iba daw, sabi ni Ping Lacson, baka nga si VP Sara na to o kaya si Lisa Araneta Marcos, iba daw eh. Hindi kaya rin si Amy Marcos. O pustahan tayo. Etong witness ni Lacson magiging hero to sa mga anti-Duterte. Oh. Magiging bayani to. Kapag ituro mo ang mga Duterte na kasabwat sila sa flood control, bayani ka sa kanila. Pero kung mala-orly Gutesa ka, putangin na, sasabihin sinungaling ka. Masama niyan, may kaso ka kaagad. Puta na, nagmagandang loob ka na ituro yung salarin tapos ka pa, kakasuhan ka. Kahit na yan. Ilan naman, ang dami-dami na nagsalita na dawit sa flood control scam si Martin Romualdez kata Saldico. Diba? Pero palaging dinideny. Tahimik nga yung mga garapatan ni Garapatan ni Romualdez eh. Ni wala ngang paramdam eh. Lalo na yung pastor na si Benny Abante na epal sa Congress. Walang eh. Bukong nanahimik eh. Nananahimik kasi kasi nga kontrolado na nila eh. Nung panahon ni Marcoleta, pustahan tayo. Kung halimbawa hindi napalitan si Marcoleta, meron pa ring hearing sa Congress. Yan ang totoo. Meron pa rin yan, itutuloy nilang kasi gusto nilang gusto nilang kung ano yung lalabas sa Senado at maididiin si Martin Romualdez, babaliin naman nila yun doon sa Congress. Kagaya ng ginawa sa Diskaya, di ba? Dinawit ng Diskaya si Saldico at Martin Romualdez. Pagdating sa Congress, putangin na, binali na. O ngayon na nakapasok na si Soto at itong si Lacson, napalitan na nga si Marcoleta at si Senator Chis Escudero. Biglang huminto sila. Kasi alam nila na nandun na yung natin. Nandun na yung kabaro natin. Hindi na tayo mahihirapan na depensahan kung ano man yung lalabas sa pangalan ni Martin Romualdez. Diba? Hindi na tayo dyan eh. Hindi na tayo tawag dito. Hindi na bago sa atin yan eh. Lumang na yan, nila ganyan. Tsaka obvious naman na yung mga galawan, diba? Obvious na yung mga galawan, yung mga ginagawa nila. Alam mo naman na papunta, ito mo, si Boying. Dapat kinakasuhan niya na si Martin Romualdez at si Saldico. Yun ang trabaho ng ombudsman, na panagutin yung mga korap na mga opisyal ng gobyerno. Yung mga nasa gobyerno. O hindi pa rin kinakasuhan. Anong ginagawa? Kinakalkal yung 19 kopong-kopong, yung war on drug na naman ni Pangulong Duterte. Diba? Pero yung sa Alitagtag Batangas, hindi niya mapag-usap-usapan. The biggest drug hole in the history of the Philippines.
Yun yung kalupit ngayon. Kaya nga, alam nyo, talagang yung mga nangyayari ngayon ay talagang manipulation talaga or talagang kontrolado ng mga anti-Duterte. Na bandang huli, magugulat na tayo na yung issue sa flood control, wala na kay Saldico at Martin Romualdez, kundi nasa mga senador na alam nilang hindi nila kalyado at lalong-lalo na sa mga Duterte. Ganyan naman hindi na bago yan no. So yung mga banateros, mga kabiyaya, paki-like and share ang video na to at kung ano man po yung inyong komento, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, pakidamay na rin po sa pagsuporta ang SMNI, DCAR 1026 at yung pakipalo po ang SMNI Foundation. At syempre yung mga kasamahan ko sa Banateros Brothers at mga kaibigan natin. Yan sila Banat Bay, Coach Oli Busdada, Master Judea, Sir Jack and paring RJ at nandiyan din si PH Update at Don Mar TV at iba pang mga DDS vlogger. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.